Anime Super Punch. Anime Super Punch. Oh, lupit! Tara, gawa rin tayo ng version natin ng Anime Super Punch. Okay, so ang una nilang ginawa ay pagkasuntok nung nasa kaliwa ay hindi mo na sila gumalaw. Para habang nakatayo sila, mahila yung jacket nung nasuntok para sa effect na whoosh. So, kailangan ko na susuntokin. Kaya naman inaya ko si Hello Welda na kumain. Pero dito ko talaga siya dinala sa kakahuyan para gawin tong video na to. At yan, dahil nga nauto ko siya, ay sinimulan ko ng bumuelo ng mala anime. Oo, mukhang gago lang no? So, sumuntok na ako. At dahil dalawa nga lang kami, pinatayo ko muna siya doon para i-check kung nagre-record nga ba tong kagaguhan namin. At bumalik para ako na rin yung humila ng kanyang jacket para sa whoosh. Oh, gagi, may flinch pang naalalaman, no? Sunod, nagsabay din kami ng mga tuyong dahon para dun sa humangin na effect. Pero hindi ko na rin nagamit dahil ang pangit pala. Tapos, wala namang mga sanga dito sa shot namin na to kaya hindi ko na rin ginawa. Tsaka pagod na ako. Okay, editing time! Okay, una, na-realize ko na ang bagal pala ng pagkakasuntok ko. Kaya binilisan ko na lang sa edit. O diba, ang daya. Okay na tayo sa suntok. So, yung pag-rotoscope naman ng jacket ang gagawin natin. Oops, editing term. Ang rotoscoping ngayong kumbaga ay pagtitrace at pag-isolate ng isang bagay sa video. In this case ay yung jacket pero sinama ko na yung buong katawan niya. Gamit ang AI ni After Effects na siya na yung bahala mag-trace. Pero, kailangan mo pa rin tulungan yung AI niya kasi kung ano-ano sinasama niya dito sa video kung makikita nyo. Ayan, kagaya yan. Di nagmukha tuloy nakalabas yung punong kahoy na actor ko. Bastos talaga dun sa After Effects At ayan, na-isolate ko na siya at pwede ko nang burahin ang sarili ko sa shot. Kagaya ng pagbura niya sa aming mga alaala. Sunod ay itong shockwave na effect na ginamit ng ating mga idol. Aba, meron din tayo niyan. Tapos i-duplicate din natin para boom boom boom! And then ipi-pre-compose natin itong mga elements na to na kumbaga pagsasama-samahin natin siya sa isang basket para madali natin siya ma-edit at mailagay sa likod ng ating actor. Boom! Pero hindi mismo ito yung gagamitin nating effect. Gagamitan natin siya ng effect na tinatawag na Displacement Map. Ito yung effect na kumbaga gagamitin ni After Effects yung mga puti-puting yan para i-displace yung map? Hindi ko alam kung paano i-explain, pakita ko na lang. Ayan, ito nagagawa ng displacement map na yung mga puti-puti dun sa shockwave na ginamit natin kanina ay gagawin niyang parang heat wave, kumbaga. Ewan ko. Pero ayan, kita niyo naman yung effect, diba? Mas mukha na siya natural, walang halong chemical. And ang huli na lang ginawa ay gawing black and white saglit yung frame bago ma-release yung power ng suntok. Ito ay kung sa anime ay tinatawag na impact frame. Ano na naman ba tong impact frame na to? Kung lagi ka nanonood ng anime, lalo na ngayon, malamang nakikita mo na to. Ito yung pag may malaking laban yung mga characters tapos sumapak sila or nag-activate sila ng skill, for a few frames or seconds, sumasabog na malupitan ng eksena. Minsan black and white o ilang piling kulay o pareho. Yung pagkakadrawing sa impact frames. At dahil nga ilang segundo lang ito at iba yung pagkakadrawing sa kanya kumpara sa normal na animation. Lutang na lutang yun sa eksena. Na-signal yan na sobrang lupit na mangyayari kung nag-power up siya o sobrang lakas ng atake kung sumapak siya. Usually, kasabay siya nangyayari ng sakuga. Ano na naman tong sakugang to? Actually, yung ibig sabihin lang nito yung Japanese ay drawing. Pero ito na yung fancy term na ginamit para pantawag dun sa mga sobrang smooth and sobrang fluid na animation na alam mong doon napunta yung buong budget ng episode na yun. Sorry, medyo na off topic tayo kasi I fucking love impact frames, man. Kaya naman sa halip na isang frame lang ang gawin ko, gumawa ako ng anim dahil gusto kong pahirapan ng sarili ko. Ba't ko ba ginagawa sa sarili ko to? At para hindi nyo na mahalata tong biglang pagpitik ng background at kung ano man tong nangyayari dito, may ilalagay na naman tayo effect na panloko sa mga mata nyo. Total, sanay naman kayo magpaloko sa mga jowa nyo Hoy, ano ka? Ba't kiki humugot na humugot diyan? So pag nag-impact na, lalagyan na natin ng blur at motion share. And finally, dagdag na lang tayo ng mga ekstrang kaartehan kagaya nitong saber, itong kung ano man to, mga gabok at iba pang mga gabok. Dagdag din pala ulit ako ng dalawang impact frames. At yun guys, naway magustuhan nyo ang version ko ng Super Punch. Gago, mali! Sorry guys, nahak ako!